Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay September 25, 2023. So nais ko lamang pong mag-share sa inyo ng salita ng Panginoon habang medyo traffic. At dalangin ko sa araw na ito na mapagpala tayo ng salita ng Panginoon. Sabi nga sa Mark 8:36, "For what shall a profit a man is gain the whole world and lose his soul?" Dakilang Diyos, dalangin ko sa araw na ito na habang travel, ingatan niyo po ako, Panginoon, layo sa mga gawa ng kaaway, pagkabalutan yung banal ng dugo sa sakyang ito, layo sa mga aksidente, pagkasira o gan. Dalangin ko po na ma-accomplish ko po ang aking trabaho sa araw na ito at gayon din po pag-share ng inyong salita. Tulungan niyo po kami sa tulong ng Holy Spirit na maging gabay po namin upang maunawaan ang inyong salita. Sa araw at oras na ito, dalangin ko na maging pagpapala po at maitaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus sa araw na ito. So, ang sabi niya sa kanyang salita, makamtan man natin ang buong mundo, ang kayamanan sa buong mundo, at kung ang ating kaluluwa ay mapapahamak, walang saysay ang mga kayamanan. Maraming tao, marami sa mundong ito na nagnanais na umasenso tayo o sabihin natin na bigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga mahal sa buhay. Normal lang yan sa mga pangarap ng tao, dahil wala naman ang ngayong libre na ang alam ko ang mangarap, at ang hangin libre pa rin yan. Kaya nga lang pupunta sa ospital at may bayad ang oxygen. Yung mga bagay na yan, libre tayong mangarap, unlimited. Pero sa pangarap na yan, natutupad din yan, ibinibigay din ng Panginoon. Pero minsan sa ating buhay, nagpo-focus tayo sa mga blessings, at minsan hindi natin naaalala kung sino ang nagbigay ng blessing. Nakakalimutan natin. Every time na nagbabasa ako ng Bible o nagme-meditate, yung mga message na ginagawa ko po na isinishare sa inyo, yung message po yon para sa akin. Pero kapag nasasabi ko na, in general po, walang pinapatukuyan kung sino at walang direkta kung sino o para sa iyo ang mga salita ng Panginoon. Dahil alam po natin, ang salita ng Panginoon ay lahat ay may pakinabang. All Scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon. Kaya diyan natin nalalaman ang kanyang mga instruction sa ating mga buhay. So ano ang bagay? Lahat sa kayamanan sa mundong ito, talino, kakayanan natin, lakas natin, mga biyaya, blessing, ang lahat na yan ay galing sa Panginoon. Pero minsan, nakakalimutan natin ang Panginoon. For what shall a profit a man is gain the whole world and loss in his souls? Pinamagatan ko ang ating kaluluwa ay importante sa paningin ng Diyos. May saysay ang ating buhay, ang ating kaluluwa, kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon at hindi sa blessing na ating nakakamit sa mundong ito. Ang blessing na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, bagamat tayo makasalanan, tayo ay inabot ng kanyang biyaya, ng kanyang habag. At ang biyaya at habag na yon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino yun? Ang Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus, siya ang buhay, siya ang daan, siya ang katotohanan, walang paroroon sama maliban sa Panginoong Hesus. Inoffer din ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. More than 2,000 years ago, inalalan niya Lamberto Canosa na makasalanan, na iniligtas niya, na
sino mang magsisi sa iyong mga kasalanan, tanggapin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat dito ay temporary lamang. Lahat ng ating kayamanan, kalakasan, lahat ay lilipas. Pero salita ng Panginoon, kailanman hindi mawawala. Kaya ang instruction ng Panginoon sa atin, sundin ang kanyang salita bilang mga nilalang. At kung ikaw ay tatanggap at mananampalataya at magtitiwala sa Panginoong Hesus, ikaw ay bibigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. You are belong the family of God. Yun ang tinatawag na born again. Na tinatawag na born again, ikay pinanganak mula sa pag-ibig at biyaya ng Diyos at ikaw ay kapamilya ng Diyos. Adopted tayo. Kung tayo ay tatanggap at pananampalatayaan natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating kaluluwa. Iyan ang kasiguraduhan, ang katiyakan na tayo ay pupunta sa langit. Kaya mahalaga ang mga bagay, mahalaga ang mga blessings habang nandito sa mundong ito. Pero sa mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoong Hesus at tagapagligtas ng kanilang kaluluwa, Panginoon at tagapagligtas, at nananampalataya ka, ikaw ay binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kaya nga po, huwag nating sayangin ang ating buhay habang nandito tayo sa mundong ito. We are passing through in this world. Hindi tayo taga rito. We are alien sa mundong ito. Kung tunay kang Kristiyano at tumanggap ka sa Panginoong Hesus. Dahil tayong lahat, we are citizen in heaven. Dumating man sa atin ang kamatayan, tandaan po natin, tayo ay mayroong katiyakan na makakasama natin ang Panginoong Hesus. Kaya huwag tayong mabahala sa mga bagay na walang kabuluhan sa mundong ito. Magtiwala lamang tayo sa Panginoon, manampalataya tayo, at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ikaw ay magkakaroon ng katiyakan na ikaw ay isang anak ng Diyos. Tandaan po natin, hindi po tayo lahat ay anak ng Diyos. Tayo ay nilalang ng Diyos. Tignan nyo sa John 8:44. Kung ikaw ay hindi sumusunod sa salita ng Panginoon at ikaw ay makasanlibutan sa gawaan nito, ikaw ay masasabing anak ng Diablo. Pero kung ikaw ay mananampalataya at tatanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, ikaw ay binigyan ng karapatan, kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Tandaan po natin yan. Kaya bilang mga mananampalataya o bilang nilalang, ito ang pagkakataon. Sa araw at oras na ito, tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Salamat po. Nawa sa munting mensahe ng Panginoon, mapagpala po tayong lahat. God bless us all.